At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika matapos madulas umano si dating kongresista Terry Ridon sa kanyang pahayag na nagbunyag ng hindi inaasahang impormasyon laban kay Zaldico. Sa gitna ng isang panayam, nabanggit ni Ridon ang ilang sensitibong detalye na agad ikinonekta ng publiko sa kontrobersyal na proyekto ng flood control. Dahil dito, muling napunta sa sentro ng intriga si Ko na dati ng kinakasangkutan ng mga anomalya. Hindi rin nakaligtas si Senate President Tito Soto sa isyong ito matapos madamay ang kanyang pangalan sa usapin. Ayon sa ilang insider, bigla raw bumagsak ang tiwala ng mga kapwa senador kay Soto dahil sa mga lumalabas na revelasyon. Agad namang umalingaw-ngaw ang balita na posibleng siya ay mapaalis sa kanyang pwesto bilang pinuno ng Senado. Samantala, marami ang nagulat sa bilis ng pag-usad ng mga kaganapan. Mula sa simpleng pahayag na uwi ito sa pagbubunyag ng mga lihim na dati ay pinagdududahan lamang ng publiko. Ang mga netizens ay agad na naglabas ng kanilang salobin online. Karamihan ay humihiling ng mas malalim na investigasyon upang makasiguro na ang lahat ng sangkot ay mananagot. Sa ngayon, inaasahang lalong iinit ang sitwasyon sa Senado at Kongreso sa mga susunod na araw. Habang patuloy na kumakalat ng mga spekulasyon, hinihintay ng taong bayan ang magiging tugon ni Zaldico, Terry Ridon at lalo na si Tito Soto sa mga akusasyon. Malinaw na ang laban sa politika ay nagiging masalimuot at posibleng magdulot ng panibagong krisis sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Trabaho ng napakatindi itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. para matanggal itong si Senate President Chis Escudero at mailuklok itong si Tito Soto. Kita nyo naman ho mga kababayan kung ano ang kinahinatnan ng pagkakaluklok nitong si Soto bilang Senate President ngayong mga panahon na to. Anong pinakauna niyang ginawa? Ipinamigay niya o pinahiram niya yung naka-contempt na resource person dyan sa Senado. Pagkabigay niya dito kay Martin Romualdez, nag-request itong si Tamba na pwede ba, hindi na namin ibalik sa inyo yung yung si Bryce Hernandez kasi kesyo natatakot daw siya. Anong sabi nitong itong si School Bukol dahil nga naman nagtapos sa One Bull University. Ano sabi niya? Okay boss, copy that. Di ba, kita nyo naman mga kababayan. Tingnan natin kung sa susunod na hearing, maibabalik sa Senado ang kustodiya dyan kay Bryce Hernandez. At dito rin ho pala sa video na to mga kababayan, marami ho tayong mga undercard dito sa video na to. Pero papasadaan natin na mabilisan para matalakay natin kaagad yung pagbalagbag nitong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Terry Ridon. Hoy Terry Ridon, makinig ka ha. Alam na namin ang karakas mo, Brad. Alam na namin kung bakit ka galit na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo ho ba kung bakit? Dahil nung panahon ni Tatay Digong, isa ho yan sa mga sinibak dahil doon sa hint of mga kabalastugan. Mantakay mo pag-upo ni Tatay Digong, dami daw trips ng mama na yan eh. Ngayon siguro kahit na magpunta na siya kung saan-saan o kung ano man ang gawin niya sa buhay niya, wala nang kumukontra sa kanya, di ba? Masaya ho siya sa company na itong si Zaldico ngayong mga panahon na to. At ito ho mga kababayan, at ito ang kinatatakot na mangyari nitong mga tambaluslos at mga taga-Malacanang. Ito, naku, pinapanawagan na ho ng sambayan ng Pilipino itong si Eli Zaldico. Hoy Zaldico, uwi ka na daw. Naku po, hindi DDS yan ha. Ordinaryong Pilipino yan. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, namumulat na ho ang ating mga kababayan. Ika nga naiintindihan na nila kung gaano katinding korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. Kaya kung kayo ho, yung mga OFW, especially yung mga kababayan natin dyan sa New Zealand, ako, dami nating dyan, mga kaibigan dyan. Di ba? Maraming salamat ho sa pagsuporta talaga ng mga nababasa ho natin yung mga comment nila dyan sa comment section. Maraming salamat ho mga kababayan. 981,839 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at mag-82 na ho tayo. Sana bago matapos tong October, no? Ay, September na pala, sorry. September pa lang pala. Bago matapos tong September, mag 1M na ho tayo. Hindi pong kating-katin ng daliri mo na hawakan yung gold play button. Ano lang ako. No rush naman kung baga darating ang darating. Kung aabot, di maganda. Kung hindi aabot, ano magagawa natin? Hanggang doon lang ho siguro talaga yung aabutin natin. Eto mga kababayan, ngayon nagpapaliwanag ka. Ito kasi problema kay Soto eh.
Diba? Ngayon nagpapaliwanag ka. Ba't nagpapaliwanag ka? Kasi alam mo, maraming hindi natuwa doon sa aksyon na ginawa mo. Soto denies receiving contractor donation during 2025. Teka lang, iba to ah. Ha? Hindi, yung isa ko kasi natin nabasa nung doon sa kesyo ang sinasabi niya hindi porket hindi na naibalik sa Senado. Yung si Bryce Hernandez nagpakaaso na ako kay Martin Romualdez. Magkakarain pa naman Romualdez, Hernandez, di ba? Ibang klase Suarez, Gonzales, talagang apelido pa lang magkakatunog na no? Yung tipong pagka-congressman ganyan apelido kabahan ka na ika nga. Ang tanong dito, sino ba nakiusap sa'yo na wag ibalik diyan sa kustodiya ng Senado itong si Bryce Hernandez? Sino nagpalipad ng ideya na yon? Martin Romualdez. Anong ginawa mo? Sinunod mo yung kagustuhan nitong si Tambaluslos. Ngayon nag-iiyak ka sa social media. Hoy Soto, basa ka na ng sambayan ng Pilipino. Isa ka lamang sa mga aso nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Eto na mga kababayan. Wala tayong sinasabi dito na kung ano pa man. Ang atin dito, Senator Soto, kasi hindi ka na Senate President yan malapit ka na matapos. Time's up, ika nga. Time's up. Ika nga, finish or not finish. Pass the gavel. Yung pampukpok, finish or not finish. Pass the hammer, di ba? Simple lang naman yan Wala, hindi pagkaupo mo pa lang, puro kabalbal na pinagagawa mo. Ngayon, meron ng mga lumalabas na bali-balita. Na kung saan pinabubulaanan nitong si Soto na di daw siya tumanggap ng donation sa contractor ng flood control. Galing sa mga contractor, hindi daw siya tumanggap ng pare-pares lang naman pinanggalingan nun kung ano pa man, kung sino pa man na nagbigay ng pera sa iyo, Soto, at sa lahat ng politiko. Hindi lang kaya dito kay Soto, di tayo particular diyan, kahit sino pang politiko nakatanggap ng pera galing sa mga politiko, mga kaibigan nila sa politika, isa lang ang pinanggalingan niyan. Alam niyo kung saan? BIR. Huwag niyo sabihin sa amin, wala naman ako natanggap sa mga kontraktor. Sino naging donor mo? Yung mga kaibigan mo rin politiko? Sino mga nag-donate sa'yo ng kung ano-ano, mga kaibigan mo rin sa politika? Di ba? Simple lang. Yung pinandonate nila sa'yo, galing din sa BIR yan. Hindi lang kay Soto. Depende na yan. Pagka yung mga donor mo, galing business, di ba? Yun, malinis yun. Pero kung politiko-politiko, iba lang yung pangalan ng pinanggalingan, pero isang tao lang ang pinanggalingan yan, sambayan ng Pilipino. Kaya wag ka na mag-deny pride. Okay lang naman Ano ba naman yun? Ano ba naman yun nanggaling kay Saldico, nanggaling kay Martin Romualdez na best friend mo, di ba? Nanggaling sa contractor. Isa lang naman pinanggalingan ng mga yan. Pera na sambayan ng Pilipino. Kung galing man sa sweldo nila, sinasabi ko dito. Halimbawa, binigyan ng donation itong si Tito Soto. Binigyan siya nitong si Speaker Martin Romualdez. Halimbawa, di ko sinabing binigyan. Halimbawa, binigyan na siya ng 5 milyon galing sa sahod niya sa House of Representatives. Di ko alam paano niya kinita yun. Halimbawa lang naman halimbawa lang. Hindi naman halimbawa lang. Siyado ko yung mga siri. Kaya siyado seryoso. Kagad kayong tatanda niyan Diba? Halimbawa, yung pera na yun, kung galing man sa sweldo niya, ang pinanggalingan nun, sambayan ng Pilipino. Iba't iba lang ang pangalan ng mga pinanggalingan, pero iisa lang yan kung atin titingnan. Galing sa pera ng sambayanan. Huwag na tayo magmalinis. Naglulukuhan lang tayo dyan. Ayun! Nako, eto na nga ba sinasabi natin? Nagkakahamunan na ho mga kababayan. Etong si Congressman Barsaga, itong si Kiko, talagang bumabalagbag ho siya ngayong mga panahon na to. Nakakagulat. Nakakalula. Nakakagalit. At nakakalungkot. Nakakahiya na. Yan si JB. Ang sagot lang ho nitong si PD Barsaga. Tatay niya ho yun, si Kong PD. Kaibigan mo yan ni si Senator Rodante Marcoleta. Sama ka sa protesta kung di ka takot kay Romualdez. Simple. Sa lahat ng congressman, congresswoman, senator, kung talagang para kayo sa sambayan ng Pilipino, walang kulay politika. Kung kayo malinis, punta kayo. Pero ngayon, kung nasasangkot kayo dito sa kontrobersya na to, huwag kayo magpakita. Baka kuyugin kayo ng sambayan ng Pilipino. Yun lang naman mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Attorney Rowena Gonzon. Lagay muna natin dito itong buradong picture. Ito na, game. Attorney Rowena, miss ko si Attorney.
Attorney, mega love shoutout mo naman ako. Tagal ko na nagpapa-shoutout sa'yo. Nag-birthday na ako at lahat. Di mo pa ako mega love. Ngayong araw na to, birthday ko. Attorney, birthday ko ngayon. Eh, isa dyan, yan, ikaw. Hindi ka pa nakasubscribe. Birthday ko ngayon. Araw-araw birthday ko. Ganun ho talaga. Uy, sa mga nagpakulay ha, hindi ko pa kayo na may mega love shoutout. Sa susunod na video na lang siguro. Sino itong mga to? Nako, si Sir Jordan Cabico nabuhay. Si Ma'am Arisa yan. For me, dapat nang lumabas tayo. O yun, lalabas, sasama daw tong si Ma'am. O itong si Dolores Avila. Salamat to. Sir Raymond Federico Picar. Babae 17 each. Ma'am Lovely si Bukawa. Ano ko, napakarami na naman ho. Sa susunod na video na ho natin ay may mega love shoutout yung ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat ho. Ito, Atty. Gonzon, pasok na. Gaya-gaya Puto Maya, yung mga House of Representatives na, ano yun, TRICOM? Tricom. Gaya-gaya Puto Maya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na all testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang, Executive Secretary Bersamin, na dating Chief Justice, ay you clean your house first. Iyon. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez. Baka kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas, kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%. Sa 1 billion, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Correct. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may corruption din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon. Yan. Bilyon. At nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing
ni Saldico. Sino naman po talaga ang mastermind Yan. ng budget Sino? ng 2025? Hindi po ba Ito siya, oh. ang speaker? Thank you for having me. At ang Attorney, ito siya, oh. Ito yung amo, oh, yan, oh, si Martin Romualdez. Hindi, gusto ko makita si, yung si Saldico. Yun, di ba? Uwi ka na. Uwi ka na dito, Saldico. Marami na naghihintay sa'yo. Saldico. Saldico. Uwi na dito, uwi na. Huwag ka na mahiya. Come to Papa. ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico. Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Oh, sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, ha? Pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Yan. Ay di hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yun dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Ayun na nga mga kababayan, nasumilip si Sen Dante, no? Tapos na si Sen Dante, kanina ang huling video natin yun, di ba? Siyempre, kailangan kasi dito sa PH Update, hindi ho tayo paulit-ulit dahil yung mga kasama natin dito, ika nga, gusto nilang malaman kung ano yung current event, ika nga, kung ano yung mga lumalaki na ba yung nangyayaring pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Base ho sa ating nakikita sa mundo ng social media, talagang lumalaganap at talagang lumalawak, dumadami ang mga Pilipino na sumasali sa iba't ibang mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kaya naman wag ho kayong mag-alala. Kung sakaling ngayong mga panahon na to sa lugar nyo wala pa, darating kasi marami nagtatanong sa comment section, dito sa lugar namin wala pang pagkilos. Malayo kami dyan sa Maynila. Gusto rin namin ilabas sa loob na. Darating ho ang oras na magkakaroon din ho ng mga sabayang pagkilos nga sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At ipapalabas natin dito sa PH Update yan. Hindi porket mga dilawan, pinklawan o kung ano pa man yung mga organizer, basta isa lang sana ang ating panawagan, magkaroon ng hustisya. Hindi yung patalsikin yung kung sino-sino. Kung yun ang magiging call ng karamihan ng mga Pilipino, wala tayong magagawa doon. Pero base sa atin, bilang PH Update, mapayapa na pagkilos. Hindi yung mananakit ka, makikipagbalyan ka, maninira ka ng mga ari-arian. Hindi yung natin panawagan. Yung panawagan natin, peaceful demonstration. Ilabas natin na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan itong si Martin Romualdez Marcos Jr. at itong si Tito Soto. Grabe, no? Isa ho ang muka ng politika. Muka ng mga walang hiya. Marcos Jr., Tito Soto, Martin Romualdez. Kaibigan ni Martin Romualdez, wala, nasa Jamaica na. Sa tingin mo, papauwi niyo pa yun? Andy Bautista na yun. Andy Bautista 2.0 na ho yun, si Saldico. Hindi na uuwi yun. Kaya anak ng toko, dami na ng pera nun eh. Ba't uwi pa dito yun? Sabi siguro nito yung kung ano makukuha yung under sa pangalan ko, kunin nyo na lahat yan, wala na akong pakialam dyan. Nailabas na ho niya yung karamihan ng kanyang mga bulto-bultong kayaman. Kung ano man, yan Hindi na uuwi yun. Manuwala ko kayo sa akin mga kababayan. Hindi uuwi yun. Hindi uuwi wag na kayong umasa. Wag na ho tayong umasa. Mabibigo lang tayo. Nasa tamang katinuan naman yan. Nakapag-insert nga, naging appropriation chairperson, tapos bigla magiging ganun. Uuwi siya dito para litsunin siya na sambayan ng Pilipino. Malilitsyon niyang si Saldico Baka sa eroplano pa lang. Kung yari nasa California siya. Baka ano pa lang, nasa airport pa lang siya ng Los Angeles. Wala na, tapos na. Pasakay pa lang siya sa eroplano, may makakitang Pilipino sa akin, baka batuhin na siya ng kamatis, di ba?
Baka doon pa lang talagang pagsisigawan na siya ng sambayan ng Pilipino. Maraming galit kay Zaldico, ha? Maraming galit ngayong mga panahon na to. Ang katanggalit sa kanya ngayong mga panahon na to, mga ordinaryong Pilipino. Yung mga magsasaka, yung mga tricycle driver, jeepney driver, kilala ho nila si Zaldico, nagugulat tayo. Kasi siyempre, pagka nasa kalsada ka, tambay-tambay ka lang na ganyan. Tayo naman ho kasi pagdating sa ganyan, pag may nag-uusap, lalo na politika, politika na nga yung content natin dito, lang na makikipaghuntaan ka pa, makikipag-argumento ka pa, di ba? Ang pinakamagandang mong gawin, kung ikaw nasa politika na, kung meron man nagsasalita sa politika, makinig ka lang. Lalo na kung ikaw babad na babad, makinig ka lang. Pakiramdaman mo lang kung anong pulso. Hindi na parang makipagdebate ka pa, magaling si ganito, magaling si ganyan, Duterte ako, ganito. Hindi na. Wala na. Pakiramdaman nyo lang ho yung mga kausap nyo. Mararamdaman nyo na hindi sila mga Duterte, hindi sila mga Marcos, pero galit sila kay Martin Romualdez. Galit sila kay Zaldico. Yun ang basa ko, ha. Yun, iba yung mga, kanya-kanya naman tayo Kasi huwag ka magpakilala na DDS ka. Huwag ka magpakilala na taga-suporta ka ni Tatay Digong. Pakiramdaman mo kung ano yung pinag-uusapan nila sa mga kanto-kanto. Huwag ka magsabi. O buksan mong conversation. Grabing ngayon, korupsyon sa bansa natin. Hanggang dun ka lang. Ika nga, pakwentuhan mo. Pagka medyo, papunta na doon, nalalaman mo na yung kung paano maglaro yung utak ng mga ordinaryong Pilipino. Ito, Terry Redon at dito kay Ma'am Pinky. Okay, just to summarize, there have been 2 hearings by the the Infra Committee. Yes, that's correct. 2 hearings already. Okay, and when is the next hearing, Congressman? We haven't set the date yet, but hopefully within the next 2 weeks. We're just preparing all of the other documents that we need for that next hearing. So I've actually been saying that the next hearing is supposed to be this Monday. So definitely, sir, it's not going to happen on Monday. Not on Monday, but maybe the latter part of next week. All right. Or next week. Okay, so either latter part of this coming week or early part of next week. Sir, exactly what is being done right now? What kind of documents are you trying to collate? What is keeping you busy from pursuing the 3rd hearing? Well, we will be going into the other non-flood control projects which the President visited. So we will have to go into the Benguet cases, particularly rock netting issues, because I think the President is concerned about how these... Rock netting, kasi papuntahin na natin kay Duterte usapan, no? Rock netting O 2018 daw yun Hindi papuntahin na natin kay Duterte. May kumita. Administrasyon Digong. Walang problema yan. Pero yung kasalukuyang issue ngayon, alam naman natin bakit pinunta ni Marcos Jr. yun Di ba? Para mailis na natin usapan, anak ng tokwa. Ang daming pumping station, ang daming flood control sa NCR na hindi gumagana. Uunahin mo talaga yun. Wala problema yun. Wala nang problema yun. Pero yung narrative na gustong gustong pinaplanong puntahan ng usapan sa pagsasalita nitong mga congressman na to. Basa na natin Yung dating parang, anong to, daling utuin ng mga tao na to Ganito lang pala gagawin natin, mauuto na. Hindi mangyayari yan, Brad. Sinasabi ko sa iyo, Brad, di mangyayari yan. Hindi nyo kami maluloko. Alam na namin kung kanino papunta yan. Papunta yan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa mga Duterte. Lahat na lang issue, Duterte, huwag ko kayong mag-alala. Kami, mga taga-suporta ni Tatay Digong, tanggap na ho namin yan. Kahit na ano namang nagawang matino ni Tatay Digong, lalo na ikaw, di ba, sinibak ka nga nung administrasyon niya. These projects had in fact been implemented, because I think there are allegations that these particular projects have been overpriced. No? So we would like to be able to take a look at a sampling of some of the implemented projects in that area. But why jump there? Well, why? Kasi papunta tayo kay Duterte, tanong ko si Ma'am Pinky, akala mo naman ako love kita, di ba? Ako love ko yan si Ma'am Pinky Web. Love ko yan. Ano yan yung mga natin, kumbaga, yung mga medyo matangkad, yung mga ganyan yung mga, dyan tayo pang Miss Universe ba? Ma'am Pinky, ako na magsabi sa'yo kasi di naman niya sasabihin ng totoo mga sinungaling yung mga congressman na yun Gusto nilang papuntahin ang usapan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan, di ba? Ganun lang naman yan. Ma'am Pinky talaga, oo.
Pinky, love you. I jumped there because the president went there the last Oh, yeah. time. But I mean, we're not just gonna be talking about Benguet and these areas. We will still wrap up some of the unresolved issues in Bulacan. Yeah, I asked that, So- sir, because there's still so much to talk about. Yeah. And then when you said that we also want to look into, Ouch. rightly so, that the president Oh. visited Tuba Benguet and looked at the Rocknet Rocknetting. issue there, there's still so much to be discussed. That's why I was asking why jump there. No, Ayun na nga, wag na tayo gagaguhan pa tayo dito pasensya na ho sa salita. Di ho talaga tayo nagmumura dito sa PHFD. Kaso, sa tagal natin, hindi naman sobrang tagal sa politika. Sa tagal natin sa panonood dito, buka pa lang ng bibig ng politiko, alam mo na kung saan kahihinat na yan. Huwag tayo maglokohan dito. Di ba? Papunta tayo sa mga Duterte. Kailangan natin maikabit sa Duterte ang issue ng flood control, issue ng korupsyon. Kaya naman, oo. Pero panahon ni Digong, wala akong bahang ganyan 30 minutes, lampas tao baha. Walang ganyan panahon ni Digong. we have mentioned this already Nauutal-utal as ka na far lang back yan, as the first hearing actually. Because Okay. when we started the first hearing, we already stated the direction of the next few hearings. No, so I think by the third hearing, we can appropriately introduce information and particular discussions on Benguet and rock netting concerns. But But you- again, to be very clear, we will still be talking about the unresolved issues in Bulacan, particularly the issues relating to Bryce Hernandez, JP Mendoza, and the two senators. Yeah, that's why I was Senator Jinggoy, di pa daw ho sila tapos sa inyo. Kahit walang ebidensya, basta yung kung ano lang idadakdak ni Bryce Hernandez, yun na yun, di ba, Brad? Kung ano lang sasabihin ni Bryce Hernandez, yun na yun. Pambihira talaga, oo. I need to underscore this issue, sir, because you had a lot of resource persons during the second hearing and even during the first hearing. Hindi pa nga ho masyado na tatanong yung ibang mga kontratista, hindi ho ba? And to jump, well, to look into also, as you're saying, no, the Rocknet issue, parang hindi pa ho na-exhaust lahat ng mga naimbita ninyo eh. Hindi, tama naman ho kayo. In fact, aantayin din ho namin yung mag-asawang Diskaya muli sa susunod pong hearing kasi hindi ho nagpakita si Mrs. Diskaya and May sakit daw, Brad, eh. Di ba? May tumataas ang hypertension niya. Di ba? Kung hindi siya nakarating, okay lang yun. Nandun naman asawa eh. Yung kumpanya naman nila, magkatabing matulog yan eh. Oh, ganito. Yung si Gerard at yung ganito, isama natin yan ha. Bukas sama-sama tayo sa ano tawag dito, sa bidding ha. Oh, alam nila. Actually, gusto nyo, wala nang problema. Pero kahit wala si Sara Diskaya doon, kayang sagutin ni Curly Diskaya. Yung mga katanungan, bugbog sarado nga si Curly, hindi siya pumigay, di ba? Ngayon, ang ano dito, paano ba? Naku, parang alam ko na yung panakot nitong mga congressman na to. Ang mangyayari ho dito mga kababayan, parang yung kay Garma ito. Di ba yung anak ni Garma merong parang